Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapas sa apoy ng impyerno. Kaya't kung nag-aandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdalabas sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan po ay may nagtanong sa akin. At ang tanong niya, "Father, masama bang magalit? Is it wrong to be angry?" Kung kayo po ang tatanungin, masama bang magalit? Ang sagot, ang galit ay isang emosyon ng tao. It's a human emotion. And usually, pag galit ka, it's because there is something you value that is neglected or ignored. Kaya nga ka nagagalit dahil merong mahalaga sa iyo, mas probably binaliwala. Itinuring na walang kwenta. Like for example, if you value honesty sa trabaho, sa negosyo, halos lahat ng tao sinungaling. Matutuwa ka ba doon? Magagalit ka. Bakit? You value honesty. Like for example, we value life. Pinahahalagahan natin the highest ang buhay ng tao. Paano kung laganap ang patayan na parang manok ang turing sa tao kung patayin? Matutuwa ka ba doon? Nagagalit ka. Bakit? You value life and it is neglected. Kaya ang human emotion ng galit is amoral. Ang pinupunto ni Jesus dito sa ating ebanghelyo, it's not the emotion of anger. It is actually acting out anger. Bakit? You can be angry without sin. Pwede ka namang magalit na hindi ka magkakasala. Ang problema kasi sa galit is when you act it out. Kaya nga pag nagagalit tayo, yun ang problema kasi hindi natin mapag-differentiate yun. Mahirap, kumbaga, no?
Kadalasan kasi pag galit ka, nakakapagsabi ka ng masakit. Kaya nga sabi ni Jesus dito, pag galit ka tapos nasabi mo sa kapatid mo, ulol ka, doon ka nagkakasala. Or pag galit ka, nakakapanakit ka, hindi lang sa salita mo, kundi physical. Kumbaga, pag galit ang magulang sa kanyang anak, sinasampal niya, sinusuntok. That is the problem. Kaya ang sinasabi ni Jesus sa atin, let us overcome acting out anger. Siguro ang tanong ninyo, paano ko ba ma-overcome ang galit ko? It's always to have that positive and kind perspective. Especially kind perspective. Kasi kung galit po tayo, we become unkind to people. Kaya nga nakakapagsabi ka ng masakit. Nakakapanakit ka physically. Bakit? You become unkind. Pero pag pinapractice natin, unti-unti, araw-araw, it starts with us kindness, positive perspective. I am sure kahit nandyan ka sa punto na gusto mong makapagsabi ng masama o masakit, gusto mong manakit physically sa ibang tao dahil sa galit mo, you will be able to overcome it. Bakit? Merong kindness sa iyo. Merong positive perspective sa iyo. Kaya yan ang unang punto ng ating ebanghelyo. To be angry is not automatically a sin. It's a human emotion, valid human emotion. But when we act it out, pag nagagalit tayo, nakakapagmura tayo, nakakapang-insulto tayo sa ibang tao, nakakapanakit tayo ng kapwa natin physically, doon tayo nagkakasala sa ating galit. Paano natin i-overcome ito? Let us practice positive perspective always. Titignan lagi natin yung mas positibong approach na parang kahit gusto mo nang magalit, pipiliin mo pa rin tignan yung positibong aspeto ng pangyayari o isang tao. And we practice kindness, especially towards our brothers and sisters. Lalong-lalo na yung nakagawa ng mali sa'yo, you can still practice kindness. Unti-unti, ma-overcome din natin yung pagkagalit natin na may acting out, no, na nakakapanakit. Finally, napakagandang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sabi niya, bago ka mag-alay sa altar at naisip mo, may sama ng loob ang iyong kapatid, iwanan mo muna yung handog mo at makipag-ayos ka muna. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? You cannot expect to be right with God if you cannot first be right with other people. You cannot expect to be good in your relationship with God if you cannot even fix your relationship with other people. Isang malaking hamon yan sa atin . Bakit? Madalas, we take this for granted. Pupunta tayo, magdadasal tayo, kahit alam natin may kinagagalitan tayo. Or worse, pwede rin tayong magsimba ng simba, pero may kaaway tayo, ayaw nating kabati. Or simba tayo ng simba, pero meron tayong kaaway, hindi natin pinapatawad, hindi natin kinakausap. And then we come to the church and say, Lord, have mercy on us, forgive us our sins. We cannot expect to be right with God, to be reconciled with God, unless we can be right and be reconciled first with our brothers and sisters. Kaya ito yung malaking hamon sa atin because we can take this for granted na parang okay lang naman na hindi ko siya mapatawad, okay lang naman nakaaway ko yan, okay lang naman na may sama ako ng loob dyan, hindi ko kinakausap,
ay magsisimba pa rin ako. Ngayon, ang hamon ni Jesus, bago ka magdasal, bago ka magsimba, mag-alay ng iyong handog, makipag-ayos ka muna, makipagkasundo ka muna, magpatawad ka muna, at humingi ka muna ng tawad. In that way, your gift at the altar can be best acceptable to God.